Okay, magandang gabi pong muli mga kapatid. Tayo ay magsisimula na sa ating talakayan sa gabing ito. Atin pong tatapusin ang chapter 42 ng Isaiah. Lord willing ay matapos natin ngayon. Medyo mahaba-haba ang talakayan. Verses 22, 23, 24, and 25. Apat na talata ang ating tatalakayin at pabang may mga mahahabang paliwanagan plus yung ating isa-summarize natin ito pagkatapos ng huling talata. Okay, magandang gabi Pastor Claude, salamat at naandyan ka na. Tayong dalawa ang mag-uusap ngayong gabi at wala pa yung ating mga kasama. Okay, so last meeting na nga natin ngayon, August 1, happy August 1. Yan. Para sa chapter 42. So tayo magsimula sa pamamagitan ng pananalangin. Okay, pray po tayo. Sama tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng kalakasan ng katawan, ng karunungan at opportunity, Panginoon, na makapagpatuloy na makapag-aral ng iyong mga salita. Samahan mo kami, Panginoon, sa gabi pong ito. Sa nawa ay maging maayos ang connection sa internet. Ikaw na po ang patuloy na gumabay at manguna sa aming lahat, maging yung mga makakasama namin, yung mag-join. Ikaw po ang magpaalala sa bawat isa na mag-join sila, Panginoon, at maging priority ang pag-aaral ng kanilang ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, aming Diyos, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ayan, so bisita natin si Ate Malin. Salamat Ate Malin at nandyan ka ngayon. Ayan, so nawa ay lagi kang maka-join sa ating pag-aaral para yung mga kabigatan sa buhay ay ang pinakamabisang solusyon dyan ay ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi natin dapat pabayaan, ano? Ayan, okay. So kagaya nga ng ating ginagawang kalimitan, tayo ay magre-recap muna sa mga huling pag-aaral na ginawa natin. At kagabi nga ay tinalakay natin ng verses 19, 20, and 21. Yan. So ngayon ay nasa panghuling bahagi tayo. Ang verses 19, 20, and 21 ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan ng mga Diyos-Diyosan na tila mga bulag, mga may mata pero hindi nakakakita. Yan. Ito ay hindi tumutukoy sa literal na pagiging bulag. Sa halip ito ay spiritual na bulag. Yung kawalan ng kamalayan, ng pagkaunawa sa katotohanan ng espiritualidad na tumutukoy sa Panginoong Diyos. Presente o kasama na ng mga tao nung panahon pa na yon ang Panginoong Diyos, subalit sila'y lumipat pa ng pananampalataya at pagtingin sa ibang Diyos, yung mga Diyos-Diyosan na hinugisan ng tao. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pagsama at syempre kina Ate Alma dyan sa Ornido family. Salamat sa inyong pagsama at nawa nga po ay patuloy na nagko-concentrate at nakikinig ng maayos ang buong pamilya. Nawa itong mga kasama natin dito ay kasama rin ang buong pamilya na nakikinig. Si Ate Malen, nawa ay kasama ang iyong mga anak para patuloy ding matuto ng mga salita ng Panginoon. Okay, so tuloy po natin, ano? Yung verses 18, 19, and 20 ay pawang tumutukoy o naglalarawan sa mga mata na presente o naandun sa mga tao, subalit hindi nakakakita. Kabulagang espiritual ang tinatalakay natin dito kahapon. Ang mga tao sa panahon ng Lumang Tipan, panahon ni Propeta Isaiah, ay kasama ang Diyos at mas angat pa sila kung tutuusin yung kanilang pribilehiyo kaysa sa ating kasalukuyang panahon. Dahil malimit ay direkta nilang nakakausap ang Panginoong Diyos, nangungusap ito at naandun mismo yung mga propeta na direktang kasama nila. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sila ay hindi buong puso na nanampalataya. Tinalikuran nila ang Diyos, naging taksil sila at sila ay nanampalataya sa mga o sumunod doon sa mga Diyos-Diyosan. Magandang gabi, Brother Marlon. Salamat kapatid at napasama ka sa pag-aaral namin, napadaan ka dito. Ano?
Si Brother Marlon ay isa sa mga masipag na street preacher natin dyan sa Cabuyao, Laguna. Ayan. Okay. So magandang gabi rin, Sister Irene. Ang sitwasyon ng mga Israelita ay katulad din ng sitwasyon natin sa kapanahunan ngayon, na sa halip na manampalataya ng buong buo sa Panginoong Yahweh o sa Panginoong Hesus, ay lumilipat sa pananampalataya. Tinalikuran nila ang Diyos at sila ay ihinalintulad sa mga prostitute na nangalunya. Sa halip na nakafocus lamang sa Panginoong Diyos, sila ay lumipat sa ibang Diyos-Diyosan o sa ibang pananampalataya. Kaya dito'y galit na galit ang Panginoong Diyos sa kanila. At sabi nga dun sa verse 20, napakarami mo nang nakita, ngunit walang halaga sa iyo. Mayroon kang tainga, ngunit ang iyong napakinggan. So nagpapaunawa ito na ang dami nang naituro, ang daming pwedeng pag-aralan, ang daming pwedeng matutunan, subalit tila baga natakpan ang kaisipan o ang mata at hindi natuto. Well, very, very practically, ito'y akmang-akma sa ating kapanahunan ngayon. Sa panahon ng lumang tipan, wala pang Biblia, pawang mga scrolls na kasulat yung batas. At sa panahon naman natin ngayon, may Biblia, ang daming libro, may social media, name it. At makikita mo na lahat ang mga sinasabi ng Biblia. Ang dami pang nagtuturo, ang daming nagpapaliwanag. Subalit marami pa ring tao na hindi natututo. At nakakalungkot, minsan pati yung mga tao na nasa loob na ng simbahan, nagsasabing Kristiyano na, mananampalataya na, hindi pa rin natututo. So yan po ang realidad sa ating kapanahunan, na kagaya ng iniiyak ni Propeta Isaiah at ni Jeremiah nung kapanahunan nila, ganun din ang nangyayari sa atin ngayon. Ayan. Okay, so punta po tayo sa mga huling talata ng kabanatang 42 ng Isaiah, ang verse 22 to 25. Ito'y tumutukoy pangkalahatan sa layunin ng Diyos at sa kalalagayan ng mga tao. Sabi sa verse 22, mabibigo at mapapahiya ang lahat ng kumikilala at nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Well, given na po ito, ano? Kasi wala naman silang maaasahan sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Wala naman silang makukuhang anumang lakas o anumang pag-asa o anumang karunungan buhat sa kanilang mga sinasamba. Dahil parang mga kahoy o simento ang mga yan. Ano po? Mga hinugisan ng kamay ng tao. So verse 23 naman, wala pa bang makikinig sa inyo? Hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Well, parang galit na dito ang propeta na nagsasabi, ano? Ano bang klaseng mga tao kayo? Hindi pa ba kayo makikinig? Hindi pa ba kayo nadadala sa mga nangyaring kapahamakan sa buhay niyo? Well, minsan po pag nagpipreach tayo, minsan nasasabi natin ganun eh. Pagalitan natin yung mga kasi alam mo, practically, minsan nakakapanghina. Ikaw ay pastor, ikaw ay lingkod ng Panginoon, si Brother Marlon, Pastor Marlon, actually na yan, ay talagang pagod na mga yan. Street preaching, kasama sina Pastor Peter, ay nagpipreach sa mga bus, sa palengke, sa mga kanto, pero minsan hindi pa rin sumusunod ang mga tao. Talagang nakakalungkot po, Ayan. Dito ang sabi ay, hindi pa ba kayo makakapakinig ng ayos? Minsan dito sa church, ganyan ang sistema yan. Dami mo nang sinabi, ang dami mo nang itinuro, parang walang natutunan. At ang masakit pa nito, ay parang walang nabago sa pagkatao ng mga taon-taon mo nang tinuturuan ng salita ng Panginoon. Walang transformation. Nakakalungkot, Minsan question mo na kung anong klaseng tagapagturo ka pagka parang hindi nagbago yung mga tao. Failure ba talaga tayo? Yan. Sa verse 24, ang sabi doon, sino na nagpahintulot na manakawan ng Israel? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Hindi natin siya sinunod, halip nilabag natin ang kaniyang mga utos. Sa verse 25, kaya ipinadama niya sa Israel ang kaniyang galit at ipinalasap ang lupit ng digmaan. Ang galit niya ay nag-aalab laban sa Israel. Matupok na tayo, ngunit hindi pa rin tayo natuto. Ayan po, naku po, dapat mga kapatid, kayong mga nakikinig dyan,
ay pagtuunan ninyo ng pansin ang binabanggit dito sa verse 25. Napaka-importante nito, napakahalaga nito. Kasi ito'y tumutukoy sa kaparusahan. Galit dito ang Diyos. At ipinahayag ang galit ng Diyos, yung the wrath of God, sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ipinalasap ang lupit ng digmaan. So, may mga digmaan sa Israel and posibleng pumutok ang digmaan anytime from now, yung World War III na tinatawag natin. Kasi nga, nasa end times tayo. Ano po? Hindi ko po kayo tinatakot, pero yan po anytime may pwedeng mangyari. Naando na po tayo sa preparation stage. Yung third temple ay nasa halos ginagawa na siya. Yung mga preparation sa Israel na at preparation ng one world government, one world religion ay nangyayari na po. Kaya ako ito ipaalala sa ating lahat. Ay i-check natin maigi as isang ating sariling mga pananampalataya. Inilalarawan ng mga talatang ito, yung 22 to 25, ang malalang kahihinatnan ng pagsuway at pagtanggi ng Israel sa mga daan ng Diyos. Ang mga talata ay naglalarawan sa Israel bilang isang taong ninakawan, nakulong at nabilanggo na walang sino mang magliligtas o magbabalik sa kanila. Binibigyang diin nito ang kanilang pagkalugmok sa kalagayan dahil sa kasalanan at paghatol ng Diyos. Kabaligtaran sa mga pagpapala na nagmumula sa pagsunod sa kaniyang batas o sa Panginoong Hesus. Ang mga talatang ito ay nagtataas din ng isang mahalagang tanong: sino ang may pananagutan sa bayan ng Diyos o sa estadong ito? Ang sagot ay tumuturo sa Panginoon mismo, na nagbibigay diin na ang pagdurusa ng Israel ay bunga ng kanilang sariling kasalanan at pagtanggi na sundin sa mga utos ng Diyos. Yung salita doong sino ang nagpahintulot na manakawan ng Israel, ito'y tumutukoy sa sovereignty ng Diyos, sa kakayahang gawin ng Diyos. Kayang magpala ng Diyos at kaya niyang magparusa. Ibig sabihin, kung nakakaranas ka ng kagandahan, pwedeng pinagpapala ka ng Diyos. Pero kung nakakaranas ka ng kahirapan, depende yan. Baka ikaw ay tinuturuan ng Diyos para matutok at makita mo, ma-realize mo, kapatid, ang mga pagkakamali mo sa buhay mo. Sa mga hindi pa nakakaranas ng kabigatan, ay assess yourself. Tingnan ninyo, kasi baka may ginagawa kayong mga kasalanan, may ginagawa kayong mali, may mga ugali, karakter o attitude na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Abay, kailangan nyo nang i-check yan at pagsisihan. Kasi po, wag na nating hintayin na ipadama pa ng Diyos sa atin ang kaniyang galit. Nakakatakot at hindi natin kaya. Masakit yung pagpapalo, sinasabi ng lahat, no, ng mga mananampalataya. Wag na nating intayin Diyos pa ang pumalo sa atin. Hayaan na ninyong pastor na lang ang pumalo o sumita sa mga mali, no? Kaya ako, ito personal po, no, hindi ko itinataas ang sarili ko. Lahat ng nakikita kong mali talagang pinakikialaman ko at binubusisi natin, binabanggit kahit na magalit ang mga taong nasasabihan. Kasi ayaw natin, ako bilang pastor, ayoko na may sino mang mapahamak. Iilan na nga tayo dito sa church, tapos mapapahamak pa, mapapalo pa ng Diyos ang mga tao. Abay, nakakalungkot naman po yun. Siyempre bilang pastor, bilang ama ng simbahan, ay mahal ko kayong lahat at naandoon yung pagmamalasakit. Kaya pinupuna yung mga maling gawain. Kaya lang minsan pag pinuna mo, sila pa yung yung mga tao pa yung galit, yung mga tao pa yung nagmamalaki minsan sila pa yung hindi lahat na ng mga katwiran, mga reasons at ginagawa at sinasabi. Kaya nakakalungkot sana ay matutunan, maunawaan ng bawat isa na ang ginagawang pagpuna sa mali ay kagaya ng sinasabi sa talata na ito. Yan, ang ganda, wala pa bang makikinig sa inyo? Kayo kapatid, baka may ginagawa kang mali. Sinabi na lahat. Ipinaunawa na lahat ng salita ng Panginoon. Pero bakit sinusuway mo pa rin? Bakit ginagawa pa rin? Sinabihan na, bakit tuloy pa rin? Nangangatwiran pa ang iba. No, nakakalungkot. Sabi doon, hindi pa ba kayo natututo para makinig na mabuti? Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat na sabihin at gawin? Minsan susuko ka na lang Sa panalangin ko sa Panginoon, sana, Lord, wag akong mapagod sa pagsasabi at sa pagpuna ng mga maling ginagawa.
Kasi pag ako napagod, ay pagod. Siyempre, nakakalungkot po ang mga bagay na iyan. Ayan. Yung sitwasyon na to, lagi nating sinasabi, naalala ko kanina, si Sammy ba yung in-interview ni Abby? Ano yung sagot ni Sammy? Bakit may problema ang ekonomiya ng Pilipinas? Dahil maraming korupsyon. Kurakot, laging ganun ang katwiran natin. Laging ganun dahil kaya naghihirap ang Pilipinas because of corrupt leaders, because of corruption. Ang totoo, hindi yun totoo. Mali po yun. Pahapyaw lang. Secondary lang yung reason ng corruption. Alam niyo, number one reason, lack of faith. Faithless. Ang mga tao kasi hindi nananampalataya. Ang mga tao hindi nananalangin sa Diyos. Kaya naghihirap ang mundo. Yung pagkakaroon ng corrupt leaders, may consequences na lamang. Resulta yan ng katigasan ng ulo ng mga tao. Kaya halimbawa, minsan sa pamilya, alam nyo ang isang dahilan, minsan kaya nagkakaroon ng problema ang pamilya, may mga maagang nagkakaasawa ng mga anak, nagkakaaway-away, nagkakaloko-loko, dahilan sa kawalan ng tamang pananampalataya at leadership. Ang tawag po dyan is curse, no? Sumpa ng katigasan ng ulo. Kaya mga kapatid, ito po ay, naku po, pasensya na po kayo, kailangan pong bagitin ng mga bagay na ito. Salamat Brother Marlon sa iyong additional talaga mga baluktot ayaw ng Diyos ng baluktot. Ang gusto ng Diyos ay straighten, no? Na diretsuhin ang ating daan, kasi hindi tayo makakarating sa langit kung hindi diretso ang ating daan. Kaya ang gusto ng Diyos, diretsuhin natin yung mga pagsasabi sa atin, yung mga pag-aaral na ganito, pagtuturo. Ang purpose niya ay hindi para sirain ang ating pagkatao, kung hindi para ituwid, idiretso ang pagkakamali. Kaya sana ay tanggapin ang mga katotohanan. Kung ating pag-aaralan ng Biblia, hindi naman yan nagmula talaga sa pastor. Hindi ako mismo hindi yan idea ko, kung hindi, yan ay galing sa Biblia. Nakakalungkot kasi may mga tao talagang, alam mo yung pinipilit na mapalusot yung mga mali. So, ang problema ng Pilipinas, hindi corruption, lack of faith. Kulang ng pananampalataya. Ang sabi nila, nung mga bata pa tayo, itinuturo na ang Pilipinas o nag-iisang Kristiyanong bansa sa Southeast Asia. Hindi po yun totoo. Kalokohan po yun. Hindi po tayo Christian country. Nabansagan lang na Christian country dahil hindi tayo pinangalanan na Islamic or Buddhist country. Islamic country like Middle East, Buddhist country like Myanmar o Thailand, yan. Hindi tayo kilala na ganon. Basically, nakilala tayo as Christian, pero alam niyo, hindi naman yung Christianity. Roman Catholic country tayo. At alam naman natin kung anong mga sablay ng relihiyon na yan. So, we are not Christian country. Maraming Kristiyano pero hindi po tayo Christian country. Sa totoo lang, mas marami pang Kristiyano sa Singapore. Well, maliit na bayan naman ng Singapore pero nakutad-tad ng Kristiyano doon. Isang dahilan yun kung bakit mas maunlad ang bayan ng Singapore. Kakaunti ang corruption, hindi kagaya sa Pilipinas. Bakit? Kasi righteous yung leaders. Tayo, bakit hindi righteous ang napapaupong leaders? Kasi pinupolitiko. No? Kasi nga, kulang tayo ng pananampalataya. Sa halip na sa Diyos tumingin during election, ay nakatingin sa ibibigay ng politiko. Yan. Okay. Sa talatang 22, ito'y nagbibigay ng imahe ng isang bansang inabutan ng mga kaaway. Inalis ang kanilang mga ari-arian at binihag bunga ng kanilang pagsuway sa Diyos. Sila ay sinamsam at ninakawan at nakulong sa mga butas at mga bilangguan na walang sino mang mag-alok ng tulong o humingi ng kanilang pagbabalik. Ito'y eksaktong larawan ng Israel, ng mga nangyari sa Israelita, yung nangyari sa Juda na pagkabihag sa Babylonia. They were slaughtered. Talagang para silang mga hayop na kinatay. Kaya nga dati yung ating tinalakay na yung katayan ng hayop, yung sunugan, ganun ang ginawa. Nagkalat ang mga patay sa mga daan sa Juda, sa Jerusalem, dahilan sa kanilang pagsaway na ginawa sa Diyos. Nawa naman, wag mangyari sa atin. Wag dating hayaang mangyari itong kaparusang ito sa atin. Pero sa Great Tribulation,
kung babasahin natin ang aklat ng Revelation, ganun mismo yung mangyayari sa buong mundo, na kung saan yung mga tao hindi na nampalataya sa Panginoon ay talagang mangangamatay, kalat sa mga lansangan, at mayroon doon na gusto nang magmamatay dahil sa hirap pero hindi pa rin mamatay. Talagang gagayatin ang katawan mo, puputulin ng lieg, lahat na. Nakakakilabot po ang mangyayari. Simple lang naman ang paraan, at para hindi natin maranasan yan, manampalataya lang tayo at sumunod sa Panginoon. Okay, verse 23, ang talata namang ito'y nangangailangan ng pansin at pagmumuni-muni, na nagtatanong kung sino sa kanila ang makikinig at dadating para tulungan sila sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Sa sitwasyon ng Israel noon, wala namang tutulong sa kanila. Walang may kakayahan. Very powerful ang Babylonia during that time. Pero mo, powerful ang Egypt, pinasuko ng Assyria. Powerful ang Assyria, pinasuko ng Babylonia. And this time, Babylonia. Pero alam natin, in the later part of the captivity, ay ginamit ng Diyos si Haring Cyrus, si King Cyrus ng Medo-Persian para palayain ang Israel, ang Judah. Pero dito talagang walang makakatulong kasi Diyos ang gumawa ng pagbibihag sa kanila. Ginamit lang ang Babylonia. Sa panahon natin ngayon, sino ba ang magpaparusa sa atin? Siyempre, ang Diyos. At ang masama, at least mas maganda pa nung panahon ng lumang tipan. Kasi alam natin na yung existing yung mga powerful countries, at yan sila lang ang pwedeng makabihag sa atin. Ngayon, hindi natin alam kung sino yung kaaway natin. Ang daming pwedeng sumira sa atin. Actually sa Sunday mapapag-aralan natin. May mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay natin na akala natin okay lang, akala natin ay hindi kasalanan, pero yan ang magpapabagsak sa atin. Ako po, nakakatakot yan mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Masyado pong tuso ang kaaway, deceptive. Akala mo simpleng tingin lang, pero may malalim palang ibig sabihin at pwede kang masira sa mga bagay na iyan. Okay, so babala po ito sa ating lahat. Tayo'y matutong sumunod at mag-reflect sa ating mga ginagawa sa buhay natin. Sa verse 24 naman, itong talatang ito'y humaharap sa ugat ng kanilang pagdurusa na nagtatanong kung sino ang nagbigay daan kay Jacob o sa Israel na nakawan at apihin. Ang sagot ay malinaw. Ito ay ang Panginoon kung saan sila'y nagkasala sa pamamagitan ng hindi paglakad sa kanilang mga daan. Ay, ang lino ng binabanggit no, sinong nagpahintulot? Hindi ba si Yahweh na ating sinuway? Magandang gabi po, Nanay Gertrudes. Hindi ba't si Yahweh? Hindi natin siya sinunod. Sa halip, nilabag natin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, baka mayroong part ng buhay mo na hindi mo sinusunod ang Diyos. At ginajustify mo na wala akong magagawa, tao lang, mali ba yun? Naku po, ang dami ko nang narinig ng mga salita at katwiran ng tao. Kayo po, kung mga katwiran pa kayo ng mga ganyan, ako sinasabi ko lang ang ipinapasabi ng Panginoon buhat sa Biblia. Wala akong magagawa later on pagka kayo ay pinarusahan o hinatulan ng Diyos. Ayan po. Okay, verse 25. Inilalarawan ng talatang ito ang paghatol ng Diyos sa kanila, ang kanyang galit at puot na ibinuhos sa anyo ng digmaan at pagkawasak. Ang apoy ay sumasagisag sa tindi ng paghatol ng Diyos, bunga ng kanilang patuloy na pagsuway. Well, posible ngayon, hindi pa natin maranasan, pero pagdating ng mga panahon, saka natin ito maranasan. Tatandaan po natin kung paano very crafty ang kaaway. Masyado siyang tuso, masyadong matalino. At kung ating matatandaan sa aklat ni Job, pwedeng gamitin ng Diyos ang kaaway para tayo ay parusahan. Pwede silang magkasundo na sige, pahirapan mo tong anak ko. Well, hindi ko sinasabing ito. Baka sabihin nyo, heretic na ang tinuturo ko. Pero yun po ang katotohanan nakalagay sa Bible. Bagamat syempre, iba yung sitwasyon ni Job sa sitwasyon natin. Pero ang Diyos, kagaya ng binabanggit niya dito sa verse 23 and 24, pwede siyang gumamit ng kahit na sinong tao o kahit na anong sitwasyon para tayo ay
matuto para iparamdam sa atin kung gaanong kasama ang ating ginagawa. Sa esensya, ang mga talatang ito ay nagsisilbing babala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa Diyos at sa kanyang mga paraan, habang binibigyang diin din ang kaniyang papel sa parehong paghatol at sa wakas na landas patungo sa pagpapanumbalik sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabalik sa Kanya. Ito ang maganda at alam na nating lahat ito. Bagamat galit ang Diyos, nagbiiwan pa rin siya ng sistema ng pamamaraan sa atin para tayo magkaroon pa ng pag-asa. May pag-asa pa. Magsisi lang tayo sa ating kasalanan. Aminin yung kasalanan. Humingi ng tawad sa Panginoon sa halip na magpalusot sa mga ginagawang mali. Marami sa atin ganyan eh. Nakakalungkot ako po. Personally talaga nalulungkot ako sa mga taong nakakausap ko sa mga ganyang bagay. Sa halip na aminin ang kasalanan at pagkakamali, gina-justify pa bala po. Ayan, hindi po ako galit. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Okay. Generally po, itong huling bahagi ng chapter 42 ay tumutukoy sa mangyayari sa tao. Yung talalagayan ng tao pag ang pinag-usapan ay kasalanan at pagsuway sa Diyos. At sinasabi doon na walang makakatulong sa inyo maliban sa Diyos. Hindi ka kayang tulungan ng sarili mo, ng nanay at tatay mo, ng kapatid mo. Kahit yung pastor, hindi ka matutulungan pagka nandun na sa kapahamakan. Kaya nga habang hindi pa dumarating ang kapahamakan, nandito na yung mga lingkod ng Panginoon na pinapaalalahanan na. So, nawa ay magbukas ng tenga at mata. Huwag gumaya sa mga Israelita na may mata pero parang bulag. Okay, so paalala po ito sa ating lahat. So sa pagtatapos, i-recap natin ng konti. Ano po, ang chapter 42 ay nagpapakilala o nagdadala ng pagkilos ng Diyos hinggil sa kanyang pagpili sa mga magiging tagapagligtas at tagapagtanggol ng kanyang bayan na Israel. At ng mga taong isasama sa kanyang bayan yung mga hintil. Doon sa unang bahagi ng chapter 42, tinalakay dito yung lingkod o yung isinugo ng Diyos na tagapagligtas. Basically, tumutukoy sa Mesiyas o sa Panginoong Hesus na namuhay Diyos pero namuhay bilang tao, nagpakasakit at namatay sa krus para matubos ang ating kasalanan. At muli siyang nabuhay, simbolo na tayo man ay mabubuhay din at wala nang kapangyarihan sa atin ang kamatayan. Pinapakilala ng kabanatang ito ang mga layunin ng Diyos na pagdadala ng katarungan sa mga bansa at pagiging liwanag sa mga hintil. Tinatampok din ng kabanata ang kahinahunan at pakikiramay ng isinugo ng Diyos na maging tagapagtanggol ng kanyang mga tao. Yung compassionate love ng Panginoong Hesus na hindi kayang tumbasan ng kahit na sino. Compassionate love na magbibigay ng katagumpayan sa bawat isa. Yan ang hahawak sa atin. Lalo na sa kanyang pagtrato sa mahihina at walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Ilinarawan ng kabanatang ito ang kaibahan sa pagitan ng lingkod na ito at ng mga tao sa Israel na tila mga bulag at bingi na nabigo sa pagkilala sa gawain ng Diyos. Okay lang Nanay Epi na late pa rin. Wala po akong magagawa doon. Yun po talaga ang katotohanan. Apologies accepted but you're still late. Okay. Sa huli, tinuturo ng kabanata ang Mesiyas bilang mga katuparan ng propesiya ng tagapaglingkod na ito. Ang kabanatang ito ay nag-iiwan sa atin ng mensahe na ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang mga pangako sa atin. Ang kaniyang pagpili sa atin bago palikhain ang pundasyon ng sanlibutan, Ephesians chapter 1 verse 4, ay nagkaroon ng katuparan simula sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At naisakatuparan ng tayo ay kaniyang muling binuhay sa pamamagitan ng kaniyang kagandahang loob. Sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 8, tinatalakay po iyan. Tayo dating patay dahilan sa pagkasalanan at pagsuway, subalit muling binuhay. At sa verse 8, pamilyar tayong lahat dahil
sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. So, ipinapakita dito sa kabanatang ito na ang ipinadala ng Diyos na lingkod ang magdadala ng kaligtasan sa mundo. In fact, nagdala na. Kasi dito sa aklat ni Isaiah ay future pa ito eh. Propesiya pa lang, hindi pa nangyayari. Pero sa kapanahunan natin, nangyari na. Naipako na sa krus ang Panginoong Hesus, namatay na't muling nabuhay at ngayon ay nasa langit na. Kaya ito ay church age na tayo ngayon. Ano po? Baka may naniniwala pa sa inyong taon-taon na mamatay si Jesus Christ. Sabi, anong klase ba naman yan? Hindi na po ganoon ang okay. So, yun po, napakalinaw ang mensahe ng kabanata. Darating ang Misaya, darating ang lingkod, tutubusin tayong lahat, mamahalin tayo at aarugain. Pero kailangan nating manampalataya at sumunod sa Kanya. Pag hindi tayo sumunod at manampalataya, yung tinalakay natin sa gabing ito, mararanasan natin ang kaparusahan. Malinaw ang Biblia, mga kapatid. Huwag na tayong magpalusot, huwag na tayong magkunwari, huwag na tayong mga tuwiran. Simpleng logic lang naman. Ang mali ay mali. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang late ay late. Sorry po sa late. Wala na tayong magagawa doon. Kung hindi aminin ang kasalanan at pagsisihan. At pag pinagsisihan mo yan, ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. At siguradong maliligtas ka. Hindi mo mararanasan ang parusa at puot ng Diyos. So yun na po, mga kapatid, ang aralin natin sa gabing ito, pagwawakas ng kabanatang 42. Medyo mabigat ang ating talakayan kasi ito ay babala. Well, mga pagkakataon na kailangan nating makatanggap ng mga babala at kailangan tayong mapaalalahanan para tayo ay matuto. Kasi baka yung ating mga mata ay natatakpan, kagaya ng binabanggit din. Baka yung ating mga tenga ay natatakpan, hindi tayo nakakarinig. Ayan. But anyway, pangit, medyo mabigat sa dibdib, sa puso ang ating talakayan sa gabi ito. Pero bukas babawi po tayo. At medyo maganda ang lesson bukas sa chapter 43. Okay, maraming salamat sa inyong pagsama, pakikinig, mga kapatid. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Tayo po'y magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa iyong pagsama at paggabay sa amin. Samahan mo po kami patuloy sa aming buhay, sa aming paglakad, pagsunod sa iyo. Iyo po amang tulungan ng bawat isang nakikinig sa talakayan na ito, na may mga bibigat na puso, na may mga itinatagong kamalian at kasalanan sa kanilang mga buhay, na posibleng nasisita, subalit nagpapalusot at gumagawa ng dahilan upang maitago ang kanilang kasalanan. Ama, wala pong maitatago sa iyo. Maitago man nila sa tao, sa pastor o sa tagapanguna, pero sa iyo walang maitatago. At ikaw po ang nakakaalam kung anong kaparusahan na nakalaan sa kanila. Panginoon, isinasamo ko po sa iyo ang mga taong ito, nasaan man po silang lugar, sino man po sila, kilala mo sila. Tulungan mo sila at gabayan, mangusap ka sa kanila, Panginoon, upang makita nila at maunawaan ang mga bagay na to at sila ay dumulog sa iyo. Pagpalain po sila at bigyan ng katiwasayan, ng kapayapaan ng puso at isip, at lubusang manampalataya sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, po aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat po sa inyong lahat. Pastor Claude, Nanay Epi, Nanay Gertrude, si Brother Marlon, si Irene, Sir Irene, syempre si Pastor Nanding at ang Ornido family. Syempre si Malen. Salamat, Ate Malen. Dito sa church ay kasama ko si Princess. So, salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye po.